Tiningnan si Jamie, sinubukan ng lalaki na alamin kung anak ito ni Sha. Binaling ang kanyang atensyon kay Wolfer, iniulat niya na ganoon nga. Tiningnan ang nahihiyang si Sarah, idineklara ni Sha na siya ang kanyang anak. Pagkatapos ay bumaling sa mga bata, nagtaka siya kung dapat silang bumati. Yumuko, nagpakilala si Jamie. Pagkatapos bumati, nagpakilala si Sarah. Winuwagayway ang isang fan malapit sa kanyang mukha, tinawag ng babae na maganda ang mga anak ni Shai. Nagpasalamat sa kanya, napansin ni Shi na napakatalino nila. Inilihis ang kanyang tingin, napansin ng lalaki na napansin niya ito. Nakatingin sa kawalan, ang lalaki ay nalunod sa kanyang sariling mga iniisip. Nakangiti, inisip ni Jamie na tinitingnan siya ng lalaki mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Sa kanyang isip, sinabi ni Wolfer na makakapanood ang lalaki hanggat gusto niya. Ang kamao ni Jamie ay nababalot ng maliwanag na stream ng mana. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki. Itinaas ang kanyang ulo, nilinaw niya ang pangalan ni Jamie. Iniulat ni Wolfer na ganoon nga. Nilapitan siya, napansin ng lalaki na makikita niya siya mamaya. Pagkatapos ay bumaling siya at nagtungo sa unahan na may gulong tingin. Patuloy na nag-iisip, napansin ni Jamie na tiyak na nalampasan ni Count Simon ang kanyang inaasahan, sinabi na sabik siyang naghihintay sa kanilang pag-uusap. Maraming aristocrats mula sa iba't ibang bansa ang nagsimulang dumating sa banquet hall, pinupuno ang bulwagan. Ibinagaling ni Alf ang kanyang ulo, sinisikap hanapin si Jamie. Sa oras na ito, si Jamie, tiningnan ng kanyang ina, tinanong siya ang oras ng pagdating ng kanyang ama. Sinabi ni Shai na darating siya bago maghating gabi. Ang pamilya ni Count Simon na may 4 na miyembro ay umupo sa isa sa mga mesa. Si Alf, nakaupo sa tapat ng kanyang ama, tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa anak ni Earl Welton. Ngunit hindi sumagot si Simon, tinanong siya kung bakit siya labis na interesado sa isang 10 taong gulang na bata. Si Alf, na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi na kahit bata pa siya ngayon, sa hinaharap ay magiging pinuno siya ng pamilya Welton at kasing edad sila kaya nagpasya siyang makipagkilala. Kumikinang ang mga mata ni Simon habang tinitingnan ang kanyang anak. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw na nagpakita siya ng mga katangian ng pamumuno sa mga noble children. Tumalikod si Simon, napagtanto na nais ng kanyang anak na makuha ang kanyang pag-amin, kahit sa medyo hanggal na paraan, ngunit gayunpaman ay nagpasya siyang makipaglaro ng kaunti sa kanya. Medyo namula ang mukha ni Alf, ang kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang malawak na ngiti nang purihin siya ng kanyang ama, sinabi na matalino siya higit sa kanyang edad. Tinanong ni Alf ang kanyang ama kung mayroon pa siyang masasabi tungkol kay Jamie. Ang buong pamilya ni Count Simon na nakaupo sa mesa ay natahimik at huminto sa pagkain nang sinabi ni Simon na ihain siya ng isang pares ng tsaa. Agad na sumagot ang lingkod, tinanggap ang utos ng Count. Inilagay ng ina ni Alf ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay at hinimas ito. Nang bumaling si Alf sa kanyang ina, hiniling niya na pagbutihin ang relasyon kay Jamie dahil matagal nang magkakampi ang kanilang mga pamilya. Nagpanggap na ngumiti si Alf, sinabi sa kanyang ina na siyempre ay tutuparin niya ang kanyang hiling. Ngumiti ang ina ni Alf nang marinig ang kanyang mga salita at kumalma. Tahimik na pinanood ni Alf habang tumalikod ang kanyang ina at hiniling sa lingkod na magdala ng isang pares ng tsaa. Pagkaraan ng ilang sandali, kumunat ang noo ni Alf, sa isip ay humihingi ng tawad sa kanyang ina. Tiningnan ni Al si Jamie sa malayo, napagtanto na hindi siya makikipagkasundo sa kanya. Naalala ni Al kung paano nakaluhod si Jamie na nababalot ng dugo sa harap niya. Naisip niya na tiyak na gagapang si Jamie sa kanyang mga tuhod sa harap niya. Hindi na makapagpatuloy si Al sa kanyang mga iniisip. Tumalikod siya, naramdaman ang pagdapon ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Yumuko si Simon, nilapitan ang kanyang nabiglang anak at pinuri siya. Dahil dito, medyo namula si Al dahil sa kagalakan. Labis siyang nagnanais na makakuha ng pagkilala mula sa kanyang ama. Blanca ang tingin ng kapatid ni Alpha sa nakangiting Alpha. Ngumisi ang kapatid ni Alf,
napagtanto kung ano ang iniisip ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga tao ay patuloy na nasa banquet hall. Ang mga libreng mesa at upuan ay inokupahan ng mga bagong dating. Tumayo si Shai hawak ang kanyang damit, sinabi kay Jamie na siguraduhing makipagkaibigan sa lahat. Nagpaalam si Lee sa kanyang ina. Tiningnan ni Jamie ang kanyang ina na may pinipikit na mata at nanigas sa lugar na tila nabigla sa mga salita ng kanyang ina, dahil ayaw niyang makipagkaibigan at pinaplano ang kanyang oras ng mas produktibo. Nakatayo si Lee sa hardin, tinitingnan ang lawa, hinahangaan at tinatamasa ang kagandahan ng kalikasan. Isang greenhouse na may mga bulaklak ang itinayo sa kaakit-akit na hardin na ito at isang chic gazebo para sa pag-inom ng tsaa. Tumingin sa paligid ng lugar, namangha si Jamie. Ang mga bulaklak na nakatanim sa lahat ng dako, mga gazebos, greenhouse, lahat ay namangha kay Jamie. Dahil dito, napagpasyahan niya na ang mahika ay hindi lang ang bentahe ng kanyang kakilala. Naglalakad si Jamie habang nakikipag-usap sa kanyang sarili. Biglang huminto si Jamie at lumingon ng mabilis nang marinig niya ang babae na nagtatanong kung sino ang kinakausap niya. Agad na binuksan ni Lee ang kanyang palad, bumuo ng isang talam ng mana mismo doon. Umikot si Jamie, inindayog ang kanyang halos spear of mana. Ang dulo ng mahiwagang sandata ay lumalapit sa kanyang target ng napakabilis. Kinabahan ang babaeng may gininto ang buhok. Takot na takot siya. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot na ang dulo ng nilikhang mahiwagang sandata ay dumampi sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Jamie na nakaunat ang braso, nanigas sa lugar, halos hindi napigilan ang kanyang talam. Nagpakawala siya ng tunog ng pagkadismaya nang makita ang babae. Itinaas ni Jamie ang kanyang kamay sa kanyang sarili, pinalas ang kanyang nilikhang monoblade at tiningnan ang babaeng dumating. Halos hindi mapigilan ng babaeng may gininto ang buhok ang kanyang panga, bumantong hininga habang bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha. Hinuyam ng babae ang kanyang mga kamay sa mga kamao at na may matang luhaan ay nagsimulang sumigaw kay Jamie, pinagagalitin siya sa biglaang pag-atake. Tiningnan ni Jamie ang babae, nagtanong, pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang panga sa galit, tiningnan siya. Nagtanong lang si Jamie kung posible bang biglaang sumingit. Ngunit nagsimulang sumigaw ang galit na babae tungkol sa bastos na ginawa ni Jamie. Kumalma si Jamie, tiningnan ang babae, tinanong kung paano siya nakasingit. Biglang huminto ang babae sa pagiging galit, ang kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang ngiti. Nagtanong siya kung interesado si Jamie sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang magpanggap ang babae na tanungin ang sarili kung dapat ba siyang magsalita pagkatapos siyang atakihin ni Jamie. Parang nabigla si Jamie. Kumunot ang kanyang noo, tiningnan ang babae. Masyado siyang nakakasuklam para sa kanya. Ayaw niya ang kanyang pagsasalita, gayon din ang katotohanan na maaari siyang biglaang lumitaw sa kanyang likuran. Lumipad ang magic bullet patungo sa babae ng napakabilis. Nang tumama ang magic bullet sa lupa, nagtaas ito ng kaunting alikabok sa ilalim ng mga paa ng babae at nagsimulang pumutok ang lupa sa lugar kung saan tumama ang magic bullet sa isang maliit na radius. Nabigla ang babaeng may gininto ang buhok nang makita niya ang mahika ni Jamie. Na may rosas na mga mata, tiningnan ng babae ang maliit na crater na nabuo sa ilalim niya habang nakikinig kay Jamie na nagsasabi na ito ay isang air bullet, na pangalawang antas ng mahika. Nakatayo si Jamie na nakaunat ang kamay na may nakabukas na daliri kung saan lumalabas ang usok. Kumunot ang noo ni Jamie sa babae, sinabi na kung hindi sapat ang kanyang magical defense, dadaan ang bala. At para sa isang tulad niya, ito ay magiging nakamamatay. Parang nabigla ang babae sa isang kuryente. Namamanhid siya pagkatapos ng mga salita ni Jamie. Tinatanggihan ng kalubhaan ng kanyang mga salita. Lumiliit ang mga mata ni Jamie habang muling ibinubuka ang kanyang daliri, nagtatanong kung gusto pa rin niyang lumaban. Iwinagayway ng babae ang kanyang mga braso, sumisigaw at humihiling kay Jamie na huminto. Nakatayo si Jamie at ang babae sa hardin na magkatapat. Minadali ni Jamie ang babae, binyantaan siya ng bala at sa wakas ay nagpakilala ang babaeng iwinagayway ang kanyang mga kamay. Siya pala si Ashval.
Kinaikit ng babae ang kanyang mga mata, sumigaw na siya ang panganay na anak na babae ni Viscount Val at isang summoner of spirits. Ang isang bilog na hinabi mula sa mga sanga ng puno at mga baging na may puting bulaklak kasama ang mga dilaw na rosas ay nagpapahiwatig ng mismong konsepto ng isang summoner. Ito ay isang termino para sa mga magicians na nakipagkontrata sa mga mahiwagang spirits ng kalikasan. Naalala ni Jamie ang mapa ng kontinente, kasabay nito ay naaalala ang maliit na bilang ng mga interrupt sa kontinente dahil sila ay itinuturing na mga natatanging magicians at maaaring angkinin ang titulo ng Baron. Tiningnan ni Jamie si Ash, inilalarawan siya sa isang salamin na pinalamutian ng mga asul na bulaklak. Medyo nagduda siya na si Ash ay isang summoner. Tiningnan ni Lee ang malungkot na mukha ni Ash, napagtanto na salamat sa spirit ng hangin ay madali siyang makakasingit ng tahimik dahil posible ito sa kanyang nakaraang buhay. Naguluhan ang tingin ni Ash kay Jamie na nag-iisip tungkol sa kanya. Namangha siya na sa parehong edad ay summoner na siya dahil karaniwan upang makaisa sa kalikasan ay nagsisimula silang mag-aral sa edad na 10 ngunit si Ash ay tila ipinanganak na isang genius at kapag nagsimula na siyang mag-aral, marahil ay makakapagkontrata siya sa king. Hinawakan ni Ash ang kanyang damit, sinabi kay Jamie na nakatayo sa tapat niya na nagpakilala na siya at ngayon ay turn na niya. Nagtanong siya kung sino siya upang gumamit ng ganoong delikadong mahika. Tiningnan ni Jamie si Ash ng awkward, kusang bamuka ang kanyang bibig habang iniisip siya na sinisikap na magtanong sa kanya. Pagkatapos ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, tiningnan ni Ash si Jamie at hindi tumigil sa pagsigaw, humihingi na malaman ang kanyang pangalan. Kumalma si Jamie at na may ngiti sa kanyang mukha ay nagpakilala bilang tagapagmana ng Earl of Welton. Parang nabigla si Ash. Nanlaki ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang mga mata, lahat dahil ang pamilya Val ay tapat na mga vassals ng Count Welton. Sa oras na ito, nakatayo si Arino sa harap ng isang lalaking may maitim na buhok na nakaluhod na nakatali ang mga kamay. Ang sahig sa ilalim niya ay nabahiran ng dugo. Sinabi ni Arino sa kriminal na nakakainis ang kanyang grupo ngunit hindi niya ito hinawakan dahil iyon lang ang ginawa nila. Minsan pa nga ay nakikinabang sila. Ang lalaki ay labis na pinagpapawisan at isa pang ubo ang nagdulot sa kanya na umubo ng dugo. Idinikit ni Arino ang dulo ng kanyang bota sa panga ng lalaki at bahagyang sinuntok siya. Tinakpan ang kanyang bibig, tinanong siya ni Arino kung nagpa siya silang magbayad sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng human trafficking. Galit na tiningnan ni Arino ang lalaki habang sabay na sinisipa ang kanyang paa at sinabi na alinman sa baliw o isang taong pagod ng mabuhay ang maaaring gumawa nito. Tumayo si Arino, galit na tiningnan ang lalaki, sinabi na dahil gusto niyang mamatay, tutuperan niya ang kanyang hiling. Ang lalaki na ang damit at ibabang panga ay nababalot ng dugo, umiyak at nanginginig sa buong katawan, humingi ng awa sa Count. Tumalikod ang Count, iniutos sa kanyang mga lingkod na patayin ang lalaking ito bukas. Dalawang lingkod na nakatayo malapit sa pinto ang tiningnan ang likod ng umaalis na Count, tinanggap ang kanyang utos. Huminto ang Count, iniutos. Naihanda ang isang karwahe para sa kanya dahil aalis siya agad. Isa sa mga lingkod na nakatayo sa likod ang tumayo, sumigaw ng malakas upang tanggapin ang utos. Hindi nagtagal, isang karwahe na hila ng 4 na kabayo ang umalis sa estate. Ang mga kriminal na nakagapos at nakakadena ay umiyak habang dinadala. Isang lalaki na nagtatago sa mga bush na nababalot ng isang madilim na balabal na may hood ang tumalikod. Ang asul na bola sa palad ng lalaki ay nababalot ng mga bitik. Agad pagkatapos, sinabi niya na nabigo ang grupo at ngayon ay lumipat na sila sa likuran. Ang mga pangyayari ay nagdadala sa atin sa isang malaking hardin na may iba't ibang hardin, isang fountain, isang maliit na artificial na ilog at isang pond. Ang mga puno ay nakatanim sa buong hardin at ang mga bulaklak ay nakatanim sa gilid ng isang maliit na ilog na dumadaloy sa buong hardin. Naglakad si Jamie at Ash sa garden path na papalapit sa tulay na nakalagay sa ibabaw ng pond. Habang tahimik na sumunod si Ash kay Jamie, patuloy na nanginginig ang kanyang mga labi dahil sa kanyang pagkairita. Hindi na nakatagal si Jamie at bumalik at sumigaw ng galit,
tinatanong si Ash kung bakit siya sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Kumalma ng kaunti si Jamie, tiningnan si Ash at sinabi na kung ang kanyang ama ay vassal ng kanyang ama, wala itong ibig sabihin. Yumuko ng kaunti si Ash, inilihis ang tingin. Halos hindi mapigilan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at medyo namula ang kanyang mukha pagkatapos ng mga salita ni Jamie. Nang gusto lang niyang sabihin ang isang bagay, hiniling ni Jamie na huminto siya sa pagsasalita ng kakaiba. Hinawakan ni Ash ang kamay ni Jamie pagkatapos niyang sumigaw na bumalik. Isang galit na Jamie ang humila sa umiiyak na Ash sa likuran niya. Bumalik ng matalim si Jamie at tiningnan si Ash, tinatanong kung bakit siya nag-abala. Kinuyam ni Ash ang kanyang mga kamay sa mga kamao at sumigaw na nakilala niya ang isang kasing edad niya sa unang pagkakataon at gusto niyang makipagkaibigan. Namangha si Jamie sa kanyang mga salita. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya man lang naisip ang ganoong dahilan para sa kanilang pagkakakilala. Nakatayo si Jamie at Ash na magkatapat sa katahimikan. Kinabahan si Jamie. Lumiliit ang kanyang mga mata sa laki ng pis. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ni Ash ng kaibigan sa unang lugar. Kinaikit ni Jamie ang kanyang mga mata. Sa loob ay iniisip na para sa mga bata sa kanyang edad, napakahalaga ng mga kaibigan. Tiningnan ni Jamie si Ash na inilihis ang tingin, sa loob ay sinabi na hindi ito ang kanyang problema. Bumalik si Jamie at na may mga kamay sa kanyang mga bulsa ay sumigaw sa nabiglang si Ash, hinihiling na maghanap siya ng iba na kaibiganin. Sumigaw si Ash pagkatapos ni Jamie, hinihiling na huminto siya. Bilang resulta, hindi nakatagal si Ash at itinaas ang kanyang kamay, kinuyam ang kanyang mga palad sa mga kamao at sumigaw, tinawag si Jamie na isang peste. Naglalakad si Jamie sa path ng parke, sa loob ay isinumpa ang kanyang mga kaibigan sa Ash na hindi nakaintindi na ang pagkakaibigan, tulad ng anumang relasyon, ay hindi makatwiran.